from the land of Cebu in a time of pandemic and uncertainty. Grabe. A great Ganda ng pagka-edit, boy. was born from the great heart of a young man who believed in his greatness, and the greatness he knows others are also capable of. His name, G.M. Hurd. Let us all give a standing ovation for the founder of Extreme International Online System And the Powered Consumerism Top 1 Mentor Eduardo! Grabe, boy. Abot na ka sa lugar na. Mulai grupo. Wow, Ford Raptor. Sarap talaga ito. Again, clap our hands for Mentor Eduardo! Pogi! Grabe! Puno po kayo. Grabe, simple na mabit mo. Wow, dami natin. Kumusta kayo? Ay, grabe! Ang pag-uusapan natin ngayon, simple lang. Okay lang po ba tuturuan ko kayo kung paano kumita ng 7 figures? Yes! Yun ang pag-uusapan natin ngayon. So, ladies and gentlemen, Ma'am OJ, and the rest of the Council of Technocrat, si Sir Elman, thank you for inviting me here. It's my first time to be here in Bicol. First time. Okay lang kayo? Yes! Ayun. So, bago ako mag-umpisa sa presentation ko, para sa inyo, meron ba ditong yung 6 months below na member ng Technocrat? Yung bago lang. Sige po, 1 month pa lang. Pataas yung kamay. Wow! Wow! Sige po, palakpakan nyo naman. Yung more than 1 year na, oh. Dami din. Sino dito MCs na? Yung Millionaire Circle? Pataas ko. Wow, ang galing. Ang dami naman. Okay, bakit ko tinatanong? Para alam ko pwede discuss ko. So anyway, bago isi-share yung slide ko po sa inyo, ikukwento ko muna anong background ko para may magandang connection po tayo. Okay lang po ba? Yes! My name is Earl Duazo. Ang background ko po, ako po isang call center trainer. Meron po ba ditong trainer or supervisor or coming from the BPO industry? Meron po ba? Yan. Marami din. Yan. At least parehas ang background, no? 8 years ako sa call center. Sa call center, I love my job so much. I was training call center newbies, teaching them how to properly communicate sa mga clients. I love my job so much, which in fact, hindi ako aabot ng 8 years kung hindi ko mahal yung trabaho ko. So normally, ito ginagawa ko na training. Kaso nga lang, napansin ko sa loob ng 8 years, sa sobrang mahal ko sa trabaho ko, hindi ako bumabata. Feeling ko, wala pa ding nangyari sa buhay ko. Bawat tingin ko ng bulsa ko, wala pa ding nangyayari, wala pa ding laman. May nakaka-relate ba sa inyo? Yes. Yun yung kwento ko. And etong empowered consumerism, pumasok ako 2013. So definitely, 10 years na ako dito. Matagal na ba? So, 10 years ako dito and sobra ako natutuwa dahil sa pandemic. Simply because doon talaga nagbago yung sumabog yung income ko nung pandemic last 2020.
before pandemic, offline, kwento ko lang sa inyo, nag-average lang ako ng 30K monthly, 40K monthly, 80K. Pero nung dumating yung pandemic 2020 hanggang ngayon, consistent na 7-figure earner since 2020 hanggang 2022. Ibig sabihin, ang ganda ng online sa panahon ngayon, correct? So, what I'll be talking to you just today is how I personally manifest the life of my dreams. Paano ko minamanifest yung buhay na gusto ko? At i-share ko ikwento ko sa inyo para in the next months, years to come, you never know. Baka isa sa inyo mag-break, magmamassive din simply because of the idea na bakit nag-breakthrough ako nung pandemic hanggang ngayon. Okay na po ba sa inyo? Yes! Wala akong marker tayo. Kayo na. Okay. Game. Simulan natin. So ito yung topic ko. How I personally manifest the life that I want. Ayun. Ready na ba kayo? Yes! Ayun. Next po. But bago yan, let me discuss this to you. Ano yan? Iba-iba kasi tayo ng definition of success. You might hear this a lot of times. It may be a cliche to all of you. Pero, at the end of the day, each and every one of us has its own definition of what success is all about, correct? Yes! Bago ka makarating sa success, hindi ka pwedeng makarating doon sa point B or sa point A to point B pag hindi mo alam yung point B. May point A ako dito, nandun yung point B. Hindi ka pwedeng makarating doon sa point B pag hindi mo alam ano yung point B. Maraming mga tao gustong maging successful, gustong yumaman. Pag tinatanong mo, anong yaman ang gusto mo, hindi na makasagot. Correct? Kasi they don't have a clear definition kung ano yung pagyaman para sa kanila. So, eto naman, this is my personal definition of success. Anong definition of success, Earl? Success for me is number 1, financial freedom. Yung maraming pera ikaw. Ibig sabihin, pag pumasok ka sa restaurant, yung tipong hindi nakakabahan yung parents mo kung anong order nila kasi alam nila ikaw stable ka. Alam nila marami kang pera. So, how I define success? Number 1 talaga yung financial freedom. Kaso nga lang, pag meron ka ng financial freedom at pag wala kang time freedom, hindi freedom yan. Para sa akin, yung freedom is a combination of financial and time freedom. Kasi maraming mga tao ngayon, maraming pera. Which in fact, dun sa Cebu, ang dami kong kakilala maraming pera. Ang problema nga lang, walang time sa pamilya, walang time sa sarili nila, walang time sa mga anak nila. And I don't consider that as freedom if hindi siya nagko-combine yung dalawa. Guys, anong pinag-usapan natin? Yung definition ko sa success. It may be different for you. It may be, you have a different understanding of what success is. But ito yung personal na vision ko pag sinabing ano bang success para sa'yo. Number 3, this is about fulfillment. Fulfillment. Pag hindi ka fulfilled sa ginagawa mo, bakit gustong-gusto ko itong ginagawa ko? Kasi I'm able to give value eh. Today, ladies and gentlemen, ang haba po ng biyahe ko. Sobrang haba po ng biyahe ko today. And now that I'm here, kahit diretso ako, from airport, diretso ako dito, I really love what I'm doing right now because, you know, bawat salita ko sa stage, bawat training ko ng mga tao, kahit isa o dalawang tao lang na magbabago yung paningin at pananaw sa buhay, okay na ako doon. Yun yung fulfillment sa ginagawa ko. Ibig sabihin, I'm fulfilled with what I'm doing. Ang tingin ng iba, puro pera-pera lang ang ginagawa natin sa network marketing. Ako naman, iba. As long as I'm able to give value to the people around me, as long as I'm able to give value to all of my members, ladies and gentlemen, yun yung fulfillment para sa akin.
Are you with me? Yes. Next is you're healthy. Ano mo yung daming pera mo pag hindi ka din healthy? Correct? Ibig sabihin, iingatan yung kalusugan from time to time kasi kahit marami kang pera, kahit may time freedom ka, at kahit fulfilled ka sa ginagawa mo, ang nagiging problema pag hindi ka healthy. Next is relationship. Healthy relationship. I'm not saying dapat marami ang kaibigan mo. Hindi needed na marami ang kaibigan mo. Kahit 2 or 3 or 4 na kaibigan, okay lang, walang problema. As long as maganda ang pagsasamahan niyo. Kasi ako, I don't have a lot of friends in Cebu. Most of my friends are my leaders in this industry. Kaso nga lang, kahit sila lang yung mga kaibigan ko, healthy naman yung pagsasama namin. Para sa akin, success yun. And above all, ladies and gentlemen, baliwala yung lahat pag wala yung God. Siya yung creator natin. Kaya normally, sa family namin, we always have to spend Sundays na nagpa-family time kami. Simply because, sabi ko, anin ko yung maraming pera, time freedom, na hindi naman ako connected sa Panginoon. So, ang point ko lang ngayon, bago natin itapit yung gusto kong itapit, I want you to analyze or I want you to ask yourself, ano ba ang success para sa'yo? You with me? Yes. Probably we have the same idea. Probably ito yung definition mo sa success. Earl, bakit mo pinapadefine sa amin yan? Kasi pag hindi mo na-define yan, kahit nakailang attend ka ng training, kahit sobrang galing ng mentor natin, kahit sobrang galing mag-training ng lahat ng mga tao na magti-train, wala kang idea kung anong gusto mong marating eh. My point? Yes. If you're in point A right now, you cannot go to point B without even knowing what point B is all about. Hindi ka pwedeng pupunta dun sa point B. Kasi sabi lang kasi ng mentor ko, pupunta ako sa point B. Hindi, na-influence ka lang. Pero you need to identify ano yung success para sa'yo. Earl, gusto ko magkotse, nandito yan. Gusto ko magkaroon ng time freedom, nandito yan. I want to have time for my kids, nandyan yan. I want to be healthy, nandyan yan. So, ibig sabihin, combine. You with me? Yes. Dito tayo. Okay. Now, let me give you a story. Earl, bakit ka dumating sa point na kumikita ka ng malaki? Gusto niyo malaman? Yes. It all goes back to my parents. Yung papa ko kasi was working in the call center industry for so long. I was working in the call center, yung papa ko din nagtatrabaho din sa call center. My dad was senior citizen. Nung trabaho siya doon, gustong-gusto ko mag-resign at mag-quit siya sa trabaho niya. Di ba yun yung gusto natin, mga anak? Yes. Gusto ko mag-resign. Kaso nga lang, hindi ko magawa kasi pag nagre-resign siya, di was before pag magre-resign siya, nagiging problema, wala din kaming pangkain. Backstory lang muna tayo. Resign ka na dyan. Hindi pwede eh, correct? Bakit di pwede? Wala kaming pangkain eh, sa family ko. So anong gagawin ko? Tuloy ka muna dyan habang sinisipagan ko. I don't know how it happened. I don't know what really happened. All I know was that there's a point in my life, years ago, that I just made a clear decision. I just decided that I will become a millionaire, a multi-millionaire, no matter what. Look at this. Look at this. I'm not saying trip ko lang magiging milyonaryo. I'm not saying trip ko lang na magiging kumita ng 1M. I'm not saying I can be a millionaire, but I'm interested to be a millionaire. Hindi mo sinabi yan eh. Ano sinabi ko? I will become a millionaire no matter what. This is a decision. When I decided, kasi mahal na mahal ko yung parents ko eh. And just like you, sabi ko nga, normally sabi ko sa mga members ko, wala naman tayong pinagkaiba eh. Kung buhay ko yung mga parents ninyo, lumaban tayo every single day kasi gusto natin makakwit na sa trabaho yung parents natin.
gusto natin umalis na sa trabaho, kung pwede nga, tayo na nabubuhay sa kanila, di ba? Correct? Yes. Minsan naawa na tayo eh. Sabi ko, kung hindi ko sisipagan, kung hindi ko gagalingan, kung hindi ko ibigay yung best ko, my dad will still be working in the call center industry. Wala akong against doon. Ang kaso nga lang, toxic yung call center eh, para sa akin. Daming mga ganito, ganyan, naging building pa, nagiinuman. 8 years ako dun eh. So alam ko yung flow. He needs to resign in the call center. So, sabi ko naman, hindi siya magre-resign kung hindi ako mag-decide. Habang nakikinig ka sa akin ngayon, you have to make a decision. Kasi lahat ng naging resulta ko ngayon, it doesn't come from the motivation, purely motivation of my uplines. Ulitin ko nakatulong yun. But it doesn't come from the purely motivation from the uplines. Because kahit nilo-motivate ka every single day, 24 hours lang yan, wala na yan. Bukas, problemado ka na naman. Pero if you're decided, nagutom ba ako before? Oo, nagutom ako. Na-reject din ba ako? Oo, nakailang beses ako rejection. Ngayon, habang sa aeroplano, tinitry ko mag-offline, reject na naman. Pero may magawa ba ako? Wala eh, gusto kong umaman eh. Di ba gusto mo din? Yes. So kahit nakailang rejection ako, kahit nakailang no ako, wala akong pwedeng gagawin. Okay lang, go lang ng go kasi naka-decide ako. And again, hindi ako I'm interested lang. Hindi ako I can, ang sabi ko I will no matter what. Magkaiba yun. Of course, there's a formula. Ano bibigay ko sa yung formula? Ito yung reason bakit every time nagdadrama ako, every time malungkot ako, babalik lang ako dito, okay na ulit. Marami nagtanong, bakit ako may tanong ganyan? Bigyan kita ng formula. The formula is very simple. It's CI plus EE. Ano yung CI? Clear intention. Malinaw. Malinaw ba ang iniisip niya na patutunguhan niyo? Naging malinaw na ba sa inyo ang direksyon ng Technocrat in the next 1 year, in the next 2 years? Yes. Kasi pag hindi pa malinaw yan, ibig sabihin, kahit nakamomentum na yung buong community, maiiwan ka pa din. Bakit? Sa mindset mo, hindi pa malinaw eh. You get what I mean? Yes. So, bago mag-momentum yung buong grupo at gusto mo mag-momentum down the line, ikaw muna yung gagawa ng momentum sa sarili mo. You need to have a clear intention plus elevated emotion. Bakit may trauma? Bakit may trauma? Yung na-recall mo yung past. Bakit may trauma? Kasi elevated yung emotion mo at that time. Correct? Minsan, naalala mo, nakasuot ka ng white, may tugtog pa yan, may music pa yan, di ba? Naalala mo yan eh. May place pa yan. Diyan sa place na yan, maalala ko talaga ang suot ko nun, naka-pink pa ako. Ang suot ko nun, ganitong-ganito. Ibig sabihin, naalala mo yung past. Bakit? Kasi at that specific time, elevated yung emotion mo. And if your emotion is elevated, ladies and gentlemen, pag ilalagay mo lang yan into a positive way, I'm very sure kuha-kuha mo yung goals mo. Mine, for example, elevated yung emotion ko eh. Paano? I don't want my father to work for the rest of his life. Eh sabi ko, mag-quit na siya. Kaso nga lang, galing lang sa takot din sa akin. Bakit takot? Kasi di ba, takot ako eh. Natatanda siya, nang tatanda, magtatrabaho pa din siya sa call center. So, it's a matter of urgency for me. Urgent siya, pero negative. Ang pinamugutan ko. Natakot ako pag nandun lang yung papa ko eh. But at the back of my mind, kaya pala ako natatakot kasi it's all coming from love. Mahal ko lang pala yung papa ko at ayaw ko magtatrabaho siya. Ibig sabihin, elevated sobrang emotion ko. That's the time when I decided. Kaya kahit anong offer sa akin sa call center na babalik sa trainer, tinanggihan ko po lahat simply because I don't wanna go back there. Ang nakikita ko na lang, isang organization na lang. Isang department na lang. Isang company na nakikita ko. Sabi ko, whatever it takes. Itong InGlobal, itong Empowered Consumerism, yayaman ako dito. Yayaman ako dito. Doon ako galing. Anong formula? CI plus EE. Next tayo pala. Hindi ba siya yung parang animation?
na isa-isa lang yung ma-display. Yan yung nakalabas. Yan yung talaga. Inamisyon ko siya kanina. Yung parang isa-isa lang. Pwede. Yun, next. Yun. Thank you. Naalala ko kasi ginagawa ko kanina. Okay. Click mo na lang. Thank you so much, friend. Okay, yun tayo. Now, let me give you a very great example. If this is you, pasensya ko sa drawing ha. If that's me pala naka-block eh. So if that's you, the top part is actually your mind. Your mind is your thoughts, correct? Yes. Okay. Ito, magandang topic to. This is one of my favorite topic actually na tinuturo ko sa mga leaders ko. Your mind is actually composed of your thoughts. Now, pag yung thoughts mo maganda, makukuha mo yung gusto mo, correct? Yes. Now, the second part is your heart. Nandito. Your heart is your emotion. And the third one is actually your body. And your body is your actions. Now, pwede mo tandaan, huwag nyo kalimutan ito ha. Kung ano ang pinasok mo sa utak mo, at niraramdam ng puso mo, at inaksyonan ng katawan mo, mangyayari yan. Ulitin ko po yan. Kung ano ang pinasok mo sa utak mo, at niraramdam ng puso mo, at inaksyonan ng katawan mo, ladies and gentlemen, mangyayari yan. Ang tawag ko po dyan, congruence. Ang congruence, another term for alignment. Ibig kaya pala maraming mga tao na hindi nakukuha yung mga goals nila. Okay lang ba ito topic natin? Yes! Earl, bakit hindi nakukuha yung mga goals ng iba? Number one, walang congruence eh. Hindi align eh. Pero for example, may kilala ba kayong mga tao, hataw ng hataw, aksyon ng aksyon, grabe mag-aksyon, ang kaso nga lang, walang resulta. Meron? Yes. May kilala bang kayong tao, grabe mag-visualize, law of attraction, alam na alam yung concept sa lahat. Ang problema nga lang, hindi inaksyonan, hindi din nakukuha yung mga pangarap nila. May kilala ba kayong tao na positive mag-isip, bigay ng action parati, kaso nabibigatan yung puso? Hindi dinadamdam ng puso at hindi nakukuha yung pangarap nila. So, ibig sabihin, para makuha yung isang pangarap, dapat congruence yung lahat. Kasi in our mind, meron kasi mga BS sa mind natin. Ano yung BS? Anong BS? Belief system. Kaso nga lang, ang BS sa karamihan, bullshit. Opo, akala mo paniniwala mo. But dahil sa paniniwalang yan, hindi ka nagkakaresulta. Kasi bullshit na pala yung BS sa'yo. Totoo po yan. Marami akong kilalang mga members ko na ganyan mag-isip. Grabe ang daming paniniwala sa buhay niya. Hindi niya alam, toxic na pala iniisip niya. Overthinking na pala masyado. Kaya normally, habang nag-training ako, I always tell it to the people na please do not overcomplicate things. Ang ganda po ng sistema, ang ganda po ng negosyo natin, ikaw lang ang komplikado mag-isip eh, kaya wala kang resulta eh. Kasi pag hindi mo ginawang komplikado, papasok na siya sa utak mo, visualize mo lang yung pangarap mo, visualize mo lang yung dreams mo, nilagyan mo lang ng emotion, inaksyonan lang every single day, I'm very sure 1 year from now, kuwang ko yung mga pangarap. Yes or yes? Yes. Now, next time. Okay. Now, I'm pretty sure all of you guys want to be successful, right? Yes. Pataas na yung kamay sa gustong mga magiging successful. Yung iba kasi, tumataas ganun pa, oh. Alam niyo ba may nakatingin sa taas? Ang sabi niya, 20 years pa to, tagal eh. Tagal magtaas ng kamay. I'm pretty sure you wanted to become successful, right? Yes! I'm pretty sure you wanted to hit your MCs as well. Yes.
I'm pretty sure you wanted to be a top earner as well, and technocrat, and easy. Yes or yes? Mahina eh, mahina eh. No, it all starts with an idea. Every time meron kang iniisip, gusto kong palabas ng kotse. Gusto kong magpalabas ng resulta, cheque, 100,000, ganito, ganyan. Ladies and gentlemen, it all starts with an idea, right? An idea na pwede kang yumaman, pwede magbago yung buhay mo. But teka lang, pag-usapan muna natin, bakit ba hindi nakukuha yung mga pangarap ng mga tao? Number one, baka masyado nag-overthink. Possible, baka maraming paniniwala na hindi na kongruent sa system niya. Pangatlo, baka hindi siya naniniwala na deserve niya. Kayo ba naniniwala na deserve niyo? Yes! Pang-apat, pwede naniniwala siya. He or she can believe, pero wala siyang proper na structure. Ano yung structure? Earn. Day-to-day activities. Ibig sabihin, routine, ritual, every single day. Probably, panglima, possible meron kang structure, possible meron kang belief system, ang nagiging problema lang right after that is probably, kinukumpara mo yung sarili mo sa iba. Let me tell you one thing. Please, never compare yourself to other people. 10 years na po ako dito sa Empowered Consumerism, never ko po kinukumpara yung sarili ko sa iba. Kasi may sarili tayong identity. Tama? Etong idea na to, magiging ganap lang siya. Ay, teka pare. Isa-isa natin pre. Okay, isa. Para siyang table. Isipin niyo lang yung table. Ang table na yan, ito yung top idea. Pumasok na idea sa mind. Problema nga lang, idea lang. Does it mean pag may idea ka, yayaman ka na? Di ba 1 year ago may idea ka din? Anong gagawin mo? Yes. Di ba pag January this year, baliw na baliw ka kasi ang dami mong idea? Yes. Nilista mo pa? Kumusta ngayon? Na-execute mo ba yung idea na yan? Kasi hindi lang yung idea, yung reason para ikaw kikita at yayaman. The idea is just like a table. Para maging isang ganap na table siya, ladies and gentlemen, kailangan merong 4 na legs. The first leg, yung red. Yung red na lang muna, pre. Isa lang muna. The first leg is when nakakita ka ng mga tao na nagawa nila yung gusto mong gagawin. Number 2, second leg. Maging ganap siya ng table, ladies and gentlemen, is when meron kang routine, ritual, alam mo yung gagawin mo para makuha mo yung resultang yan. Pangatlong linya, meron kang mentor nagsasabi, alam mo ba yung 100,000 kaya mo din yan? Ulit ano number 1? May nakita kang tao na nakagawa na. For example, you wanted to hit the 100,000. Sino gusto kumita ng 100,000 monthly? Ang dami. Now, yung first leg, para ma-simplify natin, nakita mo na ba, or marami ka ba nakikita na nag-100,000? Yes. That's number 1. Kasi pag wala kang nakita ng 100,000, I'm very sorry, hindi po mangyayari ang gusto mong pag-asenso. Wala kang nakita eh. Bakit ka nag-join? Eventually, a year ago or 2 years ago, di ba nakita kang maraming nagka-resulta? Kung wala kang nakita doon, of course, hindi ka papasok. Pero marami nang nakikita nagka-resulta, nagka-achiever, nabuo yung first leg. Pangalawang leg, ano yun? May structure ka ba paano gagawin? Kasi kahit nakikita mo siya, bawa, nakikita mo sila si OJ, kumikita ng sobrang laki. Inspired ka ngayon, buo yung first leg mo. Ang problema, hindi mo alam paano gagawin. Sabay sa pangalawang leg. First and second leg pag okay yan, yung pangatlo, yung pinakamaganda. Pag may mentor na nagsasabi sa'yo, alam mo ba, kaya mo din yan. Alam mo ba, yung 100,000 na nagawa niya, kaya mo din gagawin yan. Pag walang mentor na nagsasabi niyan, malabo eh. Kasi walang naniniwala sa'yo. Yun yung purpose ng mentor actually. Yun yung purpose ng mentor. Yung mentor nagpapalakas ng loob mo. Minsan kasi hindi mo nakikita yung nasa likod mo eh. So ibig sabihin, pag yung mentor mo sinasabihan ka na alam mo ba, kaya mo din yung nangyari sa kanya, maniwala ka doon. Dati na ako sinabihan, yung direct mentor ko po si Louis Gascon. Alam mo si Louis Gascon? Yes!
Si Lil Gaston po yung mentor ko. Ibig sabihin, nung times na hindi pa ako kumita ng sobrang laki, yung taong yan, na tropa-tropa lang yung vibes ni Louie, but parati akong sinasabihan na, alam mo ba, Earl, yung nangyari sa akin, mangyayari din sa'yo. Hindi ko man malubos na maisip bakit ako magta-top earner one day. Hindi ko lubos maisip bakit ako mag-7 figures one day. Pero naniniwala ako kasi may mentor na nagsasabi. Yes or no? Otherwise, pag walang mentor na nagsasabi, forget it. Cripple yung leg ng table mo. Pang-apat, para may isang ganap na table siya, ladies and gentlemen, ano pang-apat? Unti-unti nakukuha mo na siya. Halimbawa, gusto mo 100,000. Of course, may stepping stone. Hindi pwedeng 100,000 agad. What if 20K lang muna? Pero madi-discourage ka ba if 20K lang kinita mo ngayon? Hindi. Why? You are closer to your dreams. You're closer to your goal. Before, ang gusto kong kitain, 200,000. Every month, pag binigyan ako ng 20K, 30K, 40K, I close my eyes. Actually, parang siyang ritual ko din hanggang ngayon. Share ko, okay na ba share ko sa inyo? Yes! Every time may pay-in kami ngayon sa grupo, ako na personal to. I share this to my people. I'm sharing this to you. Mas maganda, marami kayo. Seryoso akong tao eh. Pag sabing goal talaga. Pag sabing hit ko talaga yan. And every time may pumapasok, minsan hindi ka nagpapasalamat dun eh. Pag 1.5 lang, minsan nakalimutan mo na. Kasi 1.5 lang, hindi kasya ito sa bills ko eh. Minsan nakalimutan mo na. But pagpasok ng pain, halimbawa, si Marjorie or si Michelle, I would close my eyes. I would go, Marjorie Guarin. I mentioned the name. Ritual to sa akin. Marjorie Guarin, thank you so much for believing in us, for believing in my system, for believing in our system. And Lord, thank you for giving Marjorie for me. Every single pay-in. Every single pay-in. Ba, may 100 na pay-ins. Inigisa-isa ko siya. I close my eyes every single day. And you know what? Right after doing that, the river widens. Ang dami nagsasabi na konti lang yung pay-ins, konti lang ganito, ang daming mga bumalik na sa pandemic ngayon, wala na masyadong pay-ins. But bakit tuloy pa rin? Because the river widens. So, in-insert ko pala yung gratitude na yun. Kasi minsan nakakalimutan natin, especially pag may babayaran tayo, especially pag nag-full-time ka. Teka lang, 1.5 lang pumasok eh. But nung ginawa ko yan, this year, trumiple yung income. Bakit? Kasi pumasok yung gratitude sa mindset ko eh. And ladies and gentlemen, pang-apat yun, even if hindi mo pa nakuha yung goal mo, bawa, let's say this month, o last month, short ako sa gusto kong kitain. But short ka, normal, short siya. Kasi ang business natin, fluctuation, di ba? Minsan mababa, minsan mataas. Kasi pag plateau yung business mo, kumita ka lang ng ganito, same, that means wala kang ginawang bago. Pero pag nanganyan yung income mo from time to time, okay lang yan, walang problema. Kasi that's normal for business eh. Nagpa-fluctuate po talaga yung negosyo po natin. That means nag-negosyo ka. Kasi yung mga sari-sari store, hindi naman every single time, same sila ng income per month eh. Correct? Nagpa-fluctuate yung income nila. So ladies and gentlemen, pang-apat nun, you wanna hit your 100,000. But you just earned 20,000. Anong gagawin mo? Thank you. Because you're slowly and gradually reaching that dream income. By next month, 40K ka. By next month, 60K ka. Okay lang, walang problema. Bakit? Kasi unti-unti, nagdo-double yung production at result mo. Ladies and gentlemen, take a look at this. Pag nabuo na yung legs na yan, sa table na yan, magiging isang ganap na belief system. Oh, yan pala yung formula para maniniwala yung isang tao. Halimbawa, sabihin ko kayo, 1 million per month. Minsan hindi pa abot ng utak eh. Yes or yes? Yes. Yes or yes? Yes. 1 million per month. Bakit? Baka, number one, wala kang masyadong nakikita na nag-1 million na. Now you get where I'm going? Yes. I'm talking about paano nabuo yung belief system. Kasi hindi papasok yung teachings ko ngayon right after this pag ikaw hindi ka naniniwala. So isa-isahin natin, ano po ng component ng belief system? Number one, ulit, may nakita kang kumikita ng 200. So isa-isahin mo ngayon sa Technocrat.
Sino ang nagto 200,000 dito? Gusto ko yan. Pag may nakita kang ganon, that means tumayo na isang leg mo. Pangalawa, may structure ka ba? Alam mo ba paano niya nagawa yung 200? So tanungin mo siya, alam mo ba paano ginawa yung 200? Apply, paano ba ginawa yung 200? Ilan ba yung siniset mo na pay-ins or kinakausap every single time? Pag 10 sa kanya, 2 lang sa'yo, that's the reason bakit nagto 200 siya. So ibig sabihin, kung nakita mo siya ganito, ganun ako mag-isip eh. Nakita ko ang sipag ni Ap Joseph dati, nakita ko ang sipag ni Ap Louie. So tinatanong ko sila, ano ba, ilan ba kinakausap mo? Hindi naman pwede si Ap Joseph nag-UPP dati na nakakotse daw siya tapos nakabisikleta ka lang. Sabi niya dati. Sabi ko, kung gusto kong same mag-level yung income namin, pag nakakotse siya, di mag-kotse din ako. Hindi pwedeng nakasampung OPP siya, nakadalawang OPP lang ako. Hindi pantay, di ba? 10 siya, kaya pala kumikita siya ganito. O pangalawa, meron ka bang structure? Kasi pag wala pa, kaya pala hindi pa nabuo yung belief system. Pangatlo, may mentor ba nagsasabi? Pag may mentor naman nagsasabi, that's very good. So, ingatan mo, alagaan mo yung mentor mo para sasabi siya ng ganyan. Bakit? Bihira lang yung mga tao na magsasabi ng ganyan na kaya mo, di ba? Ako, normally pagbago, hindi ako nagsasabi na kaya mo din kumita ng 100 kasi inaalan ko din yan sa attitude niya. Pag feeling ko kaya na niya, then sinabihan ko na. So, ibig sabihin, ako as mentor, pag sinabihan na kita na kaya mo mag 100,000 monthly, paniwalaan mo yan simply because nakikita ko na eh. Doon ka patungo eh. Doon ka dudulo sa 100,000 eh. At pang-apat, kahit kumita ka na ng 5,000, unti-unting nakukuha mo na yung goals mo. Why? Next month, pwede siya mag 20K. Next month, pwede siya mag 30K. Next month, pwede siya mag 50K. Hanggat unti-unti nakukuha mo siya. Are you with me? Yes. Now, what I'll be sharing to you today is not this. Actually, umpisa pa lang doon sa topic ko. Are you still with me? Taas mo yung mga if you're still with me. What I'm sharing to you today is how I personally do para makuha ko yung mga goals ko. Okay na ba i-share ko sa inyo? Yes. So, ibig sabihin, hindi ko po pwedeng ituro sa inyo pag hindi ko ginawa. Pangit naman po magtuturo ako na hindi ko ginawa. Ibig sabihin, pag nalagay ko dito, that means effective siya. So, anong ginawa ko para nakuha ko yung goals ko? Are you ready? Yes. Isa-isahin mo natin. 5 steps. Okay? 5 steps you must do to achieve your dreams with empowered consumerism. Are you ready? Yes. Kanina, sabi ko, nagkaroon ako ng urgency. Hindi ko alam kung paano gagawin. I don't know how I will do it. I don't know what I will do it. I don't know what challenges will I be encountering. Basta isa lang alam ko yayaman ako. Yes. I will no matter what. Yung sabi ko, di ba? So, the first thing I'm telling you, ladies and gentlemen, okay? Tapos na po tayo sa warm-up. Dito na po tayo. Decide. When you decide, when you say decision, decide, hindi mo pwedeng sabihin na trip ko lang. I'm interested na mag 100,000 ako. Hindi, trip ko lang mag 100,000 eh. Makuha ba yun? Hindi. I'm saying, a firm decision with commitment na gustong gusto mo. Number 1 sa decision, gusto mo ba? Gusto mo lang ba? Or gustong gusto mo? That depends on you. Kasi pag gustong gusto mo, even if you're gonna say, I wanna get that first brand new car. I wanna get that first million. I wanna hit that first million. I wanna get that 100,000 na check. I wanna get that 1 million na check. Regardless of the circumstance, regardless of the challenges na encounter mo, walang makakapigil sa'yo. Yes or yes? Yes. Now, ang tanong doon, ano ba ang para sa'yo? Kasi ang naging problema sa lahat, raise your hand if you're with me. Ang naging problema sa karamihan, minsan nag-decide ka kasi gusto ng mentor. Minsan nag-decide ka kasi gusto ni mama.
Minsan nag-decide ka kasi gusto ng misis ko. Sabi ni misis, kuha tayo ng kotse. So nag-decide ka, not based on your own decision. Nag-decide ka based on the influence of your wife, of your mentor. Kaso nga lang, ang problema doon, if sumablay ka sa goal mo, ano mangyayari? May babalikan ka eh. Yun kasi eh. Hindi ko naman kasi gusto, totoo yan. Siya naman kasi nag-decide para sa goal mo. So the bigger question is, ano ba ang gusto mo? Ano ba ang para sa'yo? Because if you don't know what's for you, you will look for someone to blame na kaya ako hindi nakuha yung goal ko sa 2023. Ulit tayo, 2024. Kaso, hindi mo din alam yung gusto mo eh. Ano ba gusto mo? You wanna study. You wanna cook. You wanna drive your first car. You write your own book. Depende yan, di ba? I'm just saying outside of the networking. Kasi pwede ka naman mag-eskwela. You wanna learn guitar. You wanna learn piano. You wanna sing. Well, if gusto mo, then go. Lahat na naging successful sa buhay nila, they all start with a decision. Nang tanong ko din sa inyo, ladies and gents, ikaw ba naka-decide na? Yes. Na anong guidelines, Earl? Earl, anong guidelines? The guidelines for you to properly decide is through smarter. Ano yung smarter? Normally, smart lang, di ba? Inilagyan ko po ng ER. Bakit? S represents specific. M represents measurable. A represents attainable. R is realistic. T is time-bounded. Correct? Etong letter E and letter R is actually excitement. And then R is relevance. Isa-isay natin. So, when you decide something, dapat naka-smarter pala yung goals. Kasi ang ganda 2024 na eh. So, at least today, excited ako today to give value. Why? Kasi a lot of my members are actually getting their first million because of these teachings. This year alone, I've created 26 millionaires. 2022. Wala akong tinuturo sa kanila. Etong tinuturo ko sa kanila. You have to decide what you want. I don't wanna tell you what you wanna do. Decide what you want. You wanna hit your 200, go. Hit your 200. Pero dapat naka-smarter ka. Ano smarter? Specific. Ano ba talaga gusto mo? Dapat specific. Now here's the thing, guys. Pag yung goal mo specific, it's very easy na makuha. Kaya nga normally sabi nila yung mga negosyante, materialistic mo na sila. Di ba normally sinasabi? Yung mga negosyante, materialistic yan. Why? Let me defend that. Pag sinabihang materialistic, it's easier for us to anchor ourselves with material things sa mundo because it has a price. Anything, take note nyo na, huwag nyo kalimutan yan. Anything that has a price, makukuha mo. Kaya pala, yung goal mo, dapat, yung mga nag-i-exist na sa mundo, yung goal. Hindi ka pwedeng mag-goal na hindi pa nag-i-exist. Tama? Nag-goal ka ng cellphone. Madali ba kunin yung cellphone? Opo, pabay presyo. Gusto mo magka-iPhone. Anong gagawin mo? Check mo lang sa department store kung magkano yung cellphone. Kasi pag may presyo, madaling makompute. Pag may price, madaling makuha. So anything in this world that has value, ladies and gentlemen, madali mong makukuha. So, specific is anchor dapat sa atin na anytime, pag nagsabi ka, anong goal mo, dapat may presyo. Kasi pag hindi mo alam yung presyo yun, hindi mo siya makukuha. Nag-goal ako up early ng kotse. Ang tanong, alam mo na ba talaga kung magkano ang presyo ng kotse na yan? Yes. Isa lang nagsagot, no? Dalawa lang ata yun. Isa sumagot, dalawa lang. Nag-goal ng 100,000 na cheque. 200,000 na cheque. Yes! Ang problema nga lang, hindi alam kung ilan ipapasok. So dapat alam. Kasi pag hindi mo alam yan, maguguluhan yung circadian rhythm mo eh. Ang tawag doon, yung sarili mo naguguluhan. Pag naguguluhan yung sarili mo,
Normally, mag-procrastinate ka, hindi mo alam. Nasubukan nyo na ba? Ang dami nakabombard ka ng information. I tried it a lot of times in the BPO industry where my boss bombards it with a lot of information. Ang problema doon, baliw na baliw ako after the information. Ang problema nga lang, hindi ko alam so anong gagawin ko after. Na-try nyo na ba yan? Yes. Sa sobrang dami. Kaya, April, bakit dito training mo? Basic lang tayo sa training natin. Ginawa ko siyang basic kasi it's easier for us to remember if steps. Minsan umatay ka ng training, haba-haba ng training, ang problema nga lang, wala kang maalala. Normally, a person's mind, maalala niya pag na-steps siya. Correct? Kaya normally, mag-train si Sir Jurgen, mag-train si Sir Arnett, may mga steps, di ba? Minsan ginawa ng acronym eh. Kasi pala, may psychology na mas mabilis mong maalala if ever may steps. Okay? Now, measurable if ever, yung S at M kasi dapat isa lang eh. Isa lang dapat sila. Yung nag-goal for a car, dapat specific, ano may measure siya? Anything na may value at nako-compute, pwede mo siyang mabili. Now, ano yung attainable and realistic? Ang goal ko nung umpisa, gusto ko talagang magka-Raptor. Sino gustong magka-Raptor? Ang dami. Ang daming Raptor, di ba? Yung video kanina, Raptor po yun. Goal ko po talaga yan 2013 pa. Hindi po ako mahilig sa sedan. Normally, yung gusto ko po talaga yung trail. Trailing po. So, ibig sabihin, gusto ko mag-Raptor. Ang problema nga lang, hindi siya realistic eh. Yung presyo ng Raptor is 2.3. Paano kunin yung 2.3? Hindi attainable? Hindi realistic. So, even if you have big dreams, even if you have big goals, sa lahat na nagtaas ng kamay na mag-Raptor sila, huwag mo munang isipin yan. Anong pwede mong isipin? Stepping stone muna tayo. Yes, gusto ko mag-Raptor 10 years ago. Yes, gusto ko magka-Montero 10 years ago. Ang problema nga lang, wala akong idea paano siya gagawin. So, I'll start with the baby steps. Dito lang muna ako, 30K lang muna, 40K lang muna, 50K lang muna. And in the long run, habang nadodoble yung kinikita ko, and then, kailan ba ako nagka-Raptor? That's 9 years after. Kasi last year pa lang yung Raptor. 8 years after pa. Ibig sabihin, 2013 ko pa ginugol yan, 2021 pa siya lumabas. Kasi, baby steps. Sa labas, ang daming kotse. May mga, yung kotse ni Elman. Ganda. Correct? Problema nga lang, it's very difficult na yun agad yung goal mo. Normally, nabu-burnout yung tao pag dire-diretso ka eh. Gusto ko mag 500,000 kasi gusto ko ipakita talaga na 500,000 ako. Teka lang, simula ka muna 50K, palabasin mo muna 50K mo. Teka lang, 100K muna. Ako magsabi kasi ako mentor. Next time, next month ulit, ito kunin mo. Are you with me? Yes. So, simulan natin sa stepping stones, baby step. Kailangan siya attainable and realistic. Time-bound, may kwento ko sa inyo. May tanong pala, hindi kwento. Di ba nagbigay yung teacher natin dati sa thesis natin sa college? Sabi, Friday ngayon, ay Thursday ngayon ha. Gawa kayo ng thesis ninyo. Kayo na bahala kung kailan yung isasubmit. Question, sinasubmit hindi? Hindi sinasubmit, di ba? Bakit? Walang time bound. Walang time bound. Oh, sabi, isasubmit mo on Monday. I-Thursday pa ngayon. Yung iba, gagawin Friday. Kasi excited. Yung iba, gagawin Saturday. Yung iba naman, gagawin Sunday. Pero sino yung kagaya sa akin na Monday morning na ginawa? Sino kagaya sa akin? Although Monday morning natin ginawa, nasubmit pa rin natin. Bakit nasubmit natin? Kasi may deadline. Correct? Ibig sabihin, pag walang deadline, yung pinag-iisip mo, gusto kong mag-claim ng 100,000 na check, kailan? Gusto ko maging MC, kailan? Gusto ko mag-Silver Executive Prime, kailan? Yung tanong ko, kailan mo gustong kunin? Kasi pag walang time bound, ladies and gentlemen, mahirap siya kukunin. Letter E is excitement. Dagdagan mo ng excitement. Ang letter R is relevance. Ang problema sa nakikita kong mga networkers, marami sa Cebu, nakikita ko, nung kumikita na ng konti, yung expenses mo is 20K lang, kumikita ka ng 50K. Anong ginawa? Bumibili-bili ng mga gadgets na hindi naman magagamit. Halimbawa,
Bigla akong nakita isa kong downline. Ang binili niya, gitar. Di ba letter R, that relevance? Gitar yung binili niya. Anong tanong ko, bakit ka bumili ng gitar? Wala akong nakikita. Okay sana pag relo. Nagagamit natin yan eh. Maganda relo mo, mahalin, makikita ng prospect mo, correct? Bumili siya ng laptop or MacBook. Maganda. Bumili ka ng iPhone 15. Pwede. Walang problema. Magagamit natin eh. Gitar yung binili. Gitara ba? Tinatanong ko ngayon, bakit ka bumili ng gitara? Kasi press, yung bago kasing downline na babae, mahilig kasi siya sa kanta eh. Gitara ba? So minsan, sabi ko, teka lang, akala ko ba nag-prospect ka para makuha mo yung pangarap mo? Bakit mo siya pinoprospect sa buhay mo? Tama? Na ang buong akala ko, yung pag kumita ka na, ibibili mo na lang ng mga gamit na mas mag-i-expand pa yung negosyo mo. Halimbawa, bumili ka ng laptop para pang gaming. Ang mahal-mahal ng laptop para pang gaming. Ang problema nga, hindi naman na nag-gaming. Unless pag nag-gaming ka, pwede. Pag hindi ka nag-gaming, nag-online ka lang, di sobrang mahal naman yung binili mo ng laptop. Sabi ko, bakit mo pinaprospect yung downline mo sa buhay mo? Yun yung problema. Walang relevance. So, ibig sabihin, pag kumita na kayo ng 30, 40, 50, 60, ipon-ipon. Kasi gusto palabasin, di ba? Gusto palabasin by next year yung kotse. Sino gusto palabas ng kotse by next year? 100,000 na check by next year. Ipon-ipon. Bigyan ko ng idea. Ganito ginawa ko. First month, January pag kumita ka ng 60, kung expenses mo 30K lang, anong gagawin mo? Ipunin mo yung 30K. That's good for another month, di ba? By February, yung 30K gagamitin mo, hindi mo na i-encash yung nasa account mo. Yun yung idea. Ibig sabihin, kailangan mo kumita ng malakas in the first month para yung pera makuha mo by next month, dun ka na makakaipon sa DTC mo. Para mag-encash ka ng 100, mag-encash ka ng 200, mag-encash ka ng 300. Okay, ano yun? Decide. Now, here's my bigger question. Naka-design ba kayo? Yes. Totoo? Yes. Na by 2024, isa ka sa mga kumikita ng malakas? Yes. Now, after you decide, ladies and gentlemen, then you go to the next one. What's the next one? Plan. Ano yung plan? Plano. Ang problema nga lang, pag hindi smarter yung goals mo, hindi ka pwedeng magplano. Wala kayong plano eh. Dapat naguna ka sa... Ay, masaya ka pala. Dapat Teka lang, masaya. Sige lang. Naguna ka sa... May misaya ba dito? Yes. Dapat nauna ka dun sa smarter. Before ka nakaplano. Listen carefully. Pag December ka, di ba? Yes. Normally, na-stress na ako niyan in a good way. Because every December, iniisip ko na kung paano ako mag-momentum sa buong 2024. Here's the catch, ladies and gentlemen. You plan the year on the first day of the year. You plan your whole month on the first day of the month. You plan your 1 week a day before that week. And you plan your day the night before that day. December, in a good way, na-stress na ako. Habang yung iba, busy. Ako naman, normally every December, ang dami kong sinusulat. Kasi iniisip ko, paano ako mag-momentum by 2024, 2023, 2025, ganon. From there, sa momentum ko na 2024, himay-himayin ko siya into months, into weeks, into days. The plan that I'm talking here is hindi siya 1 year. Kasi minsan, maiiba yung plano mo, correct? Ang daming mangyayari, di ba? Sa 2024. Minsan, naiba yung emotion mo. Bakit hindi mo na pangarap kung emotion na po yung kalaban nun? Okay, game. Ano yung ipaplano mo? Ladies and gents, let me introduce you to what I'm doing daily. Okay lang po ba? Yes. Now, what I'm doing daily is non-negotiable daily tasks.
Paano niyo po i-define yung non-negotiable? Kahit inantok ka, kahit wala kang gana, kahit burnout ka, pag sinabing non-negotiable, gagawin at gagawin at gagawin ko yan. Ano yung mga non-negotiable tasks mo everyday? Number one, I always wake up at 5:30 a.m. Normally, pag gumising ako ng 5:30 a.m., minsan kasi pag gumising ako ng late, ng mga 10 a.m., 9 a.m., minsan wala na akong energy. I want to make sure that I'm beating the sun every single day. Sinimulan ko to this year. And sobrang nag-momentum yung energy ko. Kasi ang result po nito, momentum sa energy. Do not manage your time, manage your energy. Okay? Ang daming mga tao minamanage yung time. Ang problema nga lang, hindi magawang ma-manage yung energy, wala pa din resulta. Now, ladies and gentlemen, I wake up at 5:30 a.m. Anong gagawin ko? Inom ng maraming tubig. Normally 2 glasses of water. Right after that, lemon. Lemon yung pinanggagawa ko. Right after that, doon ako mag-start ng jog. Non-negotiable yan. I don't know with you, pero sa akin, non-negotiable siya. I always jog. Bakit? Normally, pag tumatawa ko ng tao, pa-add natin ng accounts, di ba? Normally. Kuklose din natin ng maraming accounts. Minsan kasi, naka-log pa yung utak natin kasi antok na antok pa. I always start my day at exactly 9 a.m. At 5:30 a.m., water, jogging ng 1 hour. Right, pagbalik ko nun, dyan ako mag-meditate. Bakit ka nag-meditate? There's a lot of teachings about meditation. Even ako, hindi mo nagigets yun. Personally, hindi ko nagigets yung meditation. Pero bakit ka nag-meditate? Because I want to silent my brain. Minsan kasi, pag gising ko, ang dami ko nang iniisip agad. Problema sa nakaraang araw, ganito, problema sa downlines ko. And normally, I want to silent my brain. Bakit may pa-silent? Para makapag-isip ako ng maayos. Tama? Kasi habang lalaki yung organization mo, hindi pwede mo ng problema eh. Minsan, ang almusal ka ng tawag ng downline mo, correct? Anong tawag? Apply, may problema ako. Minsan, ikaw magsosolve eh. Ang ganda sana ng gising mo, ang ganda ng kain mo, problema nga na tinatawagan ng downline kasi hindi masosolve yung problema nila. Especially sa hub. Tawag yung leader ko. Pres, ang problema ngayon, may isang hindi nakabayad sa mangyayari yan. Pres, tumawag na yung may-ari ng bahay. May isa hindi nakabayad. Yun yung normal na problema ko. I have 100 plus hours sa Cebu. So, isa yan sa problema ko. Sabi ko, bakit mo tinatiming na almusal ako? Diyan mo talaga itatawag yung walang pangbayad ng bahay. So, yun yung mga problema natin. Eh, Pres, may notice of disconnection na kami dito sa bahay. So, anong gagawin ko? Solve. But bago ma-solve yan, I wanna close my eyes. Bakit mo yung close yung eyes mo? I wanna silent my mind. Kasi nag-wonder siya kahit saan eh. By closing my eyes, I'm shutting my mind and my eyes doon sa mundo. Hindi siya nag-iisip. Kasi darkness yung nakikita ko eh. All I'm seeing is dark. Pag wala nakikita yung mata ko, dyan makapag-isip na ako ng maayos. Ibig sabihin, whatever programming I have, kaya ko siyang i-reprogram simply because I'm just focused on myself. I don't know how others will explain that meditation. Pero sa akin, nakakaganda ng pakiramdam ko. Normally, 15 minutes ko yung ginawa. Right after that, breakfast. Hataw. Upper ano po non-negotiable mo? I have a non-negotiable of 3 hours per day. In the morning. 9, 10, 11, 12, di ba? Kasi 9 ako nagsimula eh. That 3 hours, I call it deep work. Ano yung deep work? Kahit nangangatok ko yung anak ko, nilala ko yung pintuan ng office ko, kahit yung misis ko may mga urgent, walang makapag-disturb sa akin yan kasi deep work ko yan. 10, 11, 12. Doon ako magsusulat ng goals. Doon ako mag-i-imagine kung anong gusto ko. Ibig sabihin ng deep work, walang makakadisturbo sa akin. Regardless of how I feel. Even if nilalagnat ako, may sakit ako, it's non-negotiable. Normally, I want to finish that at 5 p.m. At 5 p.m., dapat tapos na ako sa pagpapalo up. Bakit? At bandang 7 p.m., iikot ako sa mga hubs. Sa akin yan na-negotiable. My point here, I'm not focusing on the plan sa whole year. Minsan, it creates anxiety eh. Correct? Bakit? Kakaisip mo ng kakaisip, wala ka tuloy magawa.
what I'm focusing on, how will I end my day? Yun lang. Paano ko ba i-end yung araw ko ngayon? Masarap itulog pag productive yung araw mo, di ba? Correct? So, ayusin ko yung araw ko. Ilan bang nakakausap ko ngayon? Sino bang may problema sa mga hobbies? So, ibig sabihin, non-negotiable siya. Are you learning? Yes. Okay? So, after you decide, you plan. After you plan, number 3, then you take action. Teka lang, lagyan natin ng magic word. Is this enough? Na take action lang? No. Lagyan natin ng massive. Take massive action. Ang problema nga lang ngayon, hindi mo alam kung anong iti-take action mo kung wala kang plano. Dapat nakaplano. May plano ka, nakasulat yung plano mo. Ilan na kausapin ko? Ilan yung members ngayon ang ita-troubleshoot ko na problema? Kasi normally na-troubleshoot, di ba? Na-troubleshoot. Troubleshoot. Minsan, kahit ang income mo pa lang, accumulated mo 100,000 pa, minsan nag-troubleshoot ka na, di ba? Kasi pag may member ka ng isa, matigas ang ulo, baka may na-stress sa inyo ngayon, baka hindi nag-attend eh. Correct? Kasi sabi, mag-online naman ta, di ba? Ba't tayo mag-umattend ng event? May online. Especially pag produkto ng Zoom, ganun po talaga. Yung iba, produkto tayo ng stranger eh. Dati. Yung produkto ng Zoom kasi, ang hirap ipa-attend ng event. Sabi ko nga, na-amaze nga ako ng OJ kanina, nung nagtanong ako ilan, 200 plus. Sabi ko, wow, ang dami. Ang dami nang nag-attend. Kasi minsan ang hirap ipa-attend ng mga onliners kasi nasanay sa bahay lang. Correct? Now, take massive action. Because if you don't take massive action, bali wala. Sabi ko nga kanina, kung anong pinasok mo sa mindset mo, niraramdam ng puso mo at binigyan ng action ng katawan mo, mangyayari at mangyayari siya. Yes. Pero hindi siya mangyayari pag wala kang binigay na action. Next para. Lagyan natin ng iba pa. Take massive action consistently. Gusto niyo ba ng kwento? Yes. Gusto mong ma-meet yung long distance kayo ng GF mo. Okay? Wala ka relate sa long distance. Gusto mong ma-meet din yung GF mo kasi ang tagal nyo nang hindi kita. At that day, okay? On that specific day, excited ka na. Diyan yung yung excitement mo, nag-umpisa, hindi. Siguro a week before, excited ka na. Excited ka na nung isusuot mo? Excited ka na kung saan kayong restaurant? Kung susubuan mo ba siya? Halikan mo ba siya? Paano kayo mag-holding hands? Minsan na-picture out mo na sa self, di ba sa mind mo yan? Long distance eh. Kung saan kayo magtatagpo, saan mo siya i-pick up, anong itsura mo habang nakadrive ka sa kotse, habang nandyan siya sa gilid, ano bang music may play mo habang nakasakay siya? Ini-imagine mo na yan eh. Na-visualize mo na yan. On that day, when the day comes, eto na. Etong araw na to magkikita na kayo. Di ba piniprepare mo ng 1 week, 2 weeks? Tapos bigla-bigla, on that day, biglang umulan. Tuloy hindi? Tuloy! Excited ka na eh. Pinaprepare mo siya for 2 weeks eh. Biglang nagkaroon ka ng flat tire. Anong gagawin mo? Pag-vulcanizing lang. Pero tuloy hindi. Tuloy! Pinaprepare mo na yun for 2 weeks eh. Hindi pwede, di ba? O ibig sabihin, nagkita kayo. Habang nagkita kayo, lumakas yung ulan. Habang nagda-drive ka ngayon, papunta sa kanya, biglang lumakas ang ulan. Sobrang lakas pare. Tuloy hindi? Tuloy! Anong gagawin mo? The wipers on the bus go swish, swish, swish. Di ba ganun lang? Iwa-wiper mo lang. Minsan sa buhay, may ganyan. Positive na positive ka mag-isip ng ganito, eto plano ko, eto gagawin ko, eto direction ko. Biglang may mga negativity na darating sa buhay natin. Anong gagawin natin? Wiper lang. Minsan, pag wiper mo, babalik na naman. At pag bumalik, anong gagawin? Wiper ulit. Bumalik na naman yung negativity. Anong gagawin mo? Wiper ulit. Tama? Inaantok ka. Tuloy hindi? Tuloy. Nap ka lang. Tulog ka lang saglit. Parada ka lang. Nap ka lang. Tapos drive ulit. Minsan, pag nag-burnout ka, nakakahataw mo. Kasi minsan, ang dami mong challenges na encounter. Anong gagawin? Pahinga lang.
Kaya ka lang ng 2 hours, 3 hours, 4 hours, or 1 day, pinaka-maximum, bukas hataw ulit. Bakit? Kasi kailangan nakikita mo na yung gusto mong patunguhan You know where you're going. Alam mo na yung point B mo Ibig sabihin, kahit anong mangyari sa daan, na flat tire ka, maraming nagbagyo, umulan, bigla-biglang nagbaha, tutuloy ka. Bakit tutuloy ka? Kasi matagal mo nang gusto yan. Excited ka ma-meet yung partner mo yung GF mo Walang pinagkaiba po yan sa pangarap. Minsan, nagdadrive ka, no? Minsan, inaantok ka, tulog. Pero pag sobrang antok mo na, anong gagawin mo? Papalit ka muna. Doon papasok yung duplication. Nag-drive ka. Antok na ka na. Ano gagawin mo? Ikaw muna mag-drive, pare. Pero tuloy tayo. Listen carefully, ladies and gentlemen. Hanggat nakasakay ka sa kotse yan, and the kotse represents our business. You are the driver of that car. And take note, kung gusto mong pasakayin yung pamilya mo sa likod ng kotse yan, kasi ikaw yung breadwinner, kahit anong mangyari sa daan, gusto mong isave yung family mo Gusto mong darating yung oras na magta-time freedom sila, mag-financial freedom sila. Anong mangyari sa daan, ladies and gentlemen, tutuloy ka? Yes or yes? Yes! Kahit mabagal yan kasi umuulan, kahit mabagal kasi may bagyo, kahit mabagal kasi nagkakaroon ka ng flat tire, as long as may gasolina ka, as long as inaapakan mo yung accelerator, kahit mahina ka, yung takbo mo sobrang hina, ladies and gentlemen, makakarating ka pa din sa gusto mong puntahan. Guys, wala pa siyang pinagkaiba. Wala siyang pinagkaiba sa negosyo natin. Minsan feeling mo hinang-hina ka na kasi hindi nakukuha yung pangarap mo. Pahinga ka muna, bukas hata ulit. Please remember this, every day can be a breakthrough. You can be 0 today, but you can be 100,000 tomorrow. Yes! Every time nanghihina ka, please huwag kang magtampo. Please lang huwag kang magtampo. Pag nanghihina ka, huwag mong i-blame sa Panginoon at nagtatampo ka. Bakit? Challenges lang yan. Kasi pag binigyan ka naman ng todo-todo at pag time mo naman talaga, bumuhos naman talaga ng blessings. Tama! Yes! Bakit mo sabi yan? Sino nakatan ng sharing ko sa MOA? Sino nandun sa MOA? Magkano in-cash ko doon? 100,000 pesos. 100 pesos. Yun yung down na ako. Pero sabi ko, may gusto kong goal Anong sabi ko ulit? Kukunin ko lang I don't know how I will do it. I don't know what I will do. I don't know anong challenges ko, but isa lang alam ko, I will become a millionaire whatever it is. Yes! Buo sa mind ko I will become a millionaire, whatever it takes. Buo nga sa mind ko. Na-attrition ako ng mga downlines ko, bigla-biglang nawala. Okay lang, walang problema. Builder ako, makaka-build ako ng mga downlines whatever it takes Minsan yung attrition ka, yung mga kumikita-kita na. Umalis, ganyan, okay lang, walang problema. Bakit? Kung nagawa ko sa isa at napayaman ko yung isa, I believe kaya ko siyang ulitin ulit sa marami. Huwag ka lang ng ginagawa. Take massive action consistently. Pang-apat, dito sa pang-apat. Then you monitor. You learning? Yes! You monitor. Up-earn, anong i-monitor ko? Raise your hand if you're with me. Exciting yung topic natin. Reverse naman yung monitoring. Anong reverse? Reverse mo. Next. Step 3. Ano yung step 3 kanina? Take massive. action. Teka lang. 1 month, 2 months, 3 months, 4 months, 5 months, 6 months, wala ka nakita result. Then you monitor. Ano yung monitor? Teka lang atras ako ng konti. Bakit hindi ako nagka-resulta ngayon? Balik ako dun sa massive action. Probably, hindi ako nag-take ng sobrang massive na action. Nag-take ba ako ng massive action? Tingin ko wala. Bakit dito resulta ko?
Okay. Kasi hindi ako humataw. Ang dami ko kasing drama eh. Nag-break kasi kami ng GF ko. Tapos... Pakyas. I'm in a relationship po ako. May anak ako 2. And normal po yung away talaga. Normally, kung sa mga lahat ng mga may relasyon dito, kaya nga normally sabi ni Ap Joseph, hindi pwedeng isabay. Kasi meron talagang away eh. Normal nag-aaway. Pero ang usapan namin, kahit nag-aaway tayo, walang problema yan. Tuloy tayo sa mga pangarap natin. Yung usapan. Ibig sabihin, pag hindi mo nakuha yung resulta mo, anong gagawin? Tanungin mo yung sarili mo. Reflect. The questions you ask to yourself determines the course of your destiny. Ano yun? Normally, bakit hindi ko nakuha yung resulta ko? Huwag kang ganyan, lagot ka niyan. Question yan, di ba? Lord, bakit hindi ko nakuha? Bakit kaya hindi ko nakuha? Maling tanong yan. Again, anong formula? The questions you ask to yourself determines the course of your destiny. Instead of you asking, bakit hindi ko nakuha? Why not you ask, saan kaya ako nagkulang? Sa hataw ko ba? Emotion ko ba? Bakit kaya ganito yung resulta ko? Siguro ganito. Ibig sabihin, you ask the right question, then you get the right answer. Minsan kasi nagdadrama tayo eh. Naku, ayaw ko na nito kasi bakit? Hindi ko nakuha yung resulta ko eh. Pero pag alam mo yung itatanong mo sa self mo, technically, manilid ka pa rin. Okay, nagkulang ako dito. Anong gagawin? Adjust. Mali yata yung hataw ko eh. 2 lang kinakausap ko everyday. Hindi ako nag-troubleshooting. So, ibig sabihin, hindi ako naka-consistent na action. Next. Step 2. 1 year na, wala pa din result. Binigay mo naman lahat sa taking action. Ginawa mo naman lahat ng mga action, mga problema, wala pa din resulta. Saan ka babalik? You go to step number 2. Teka lang, baka may nagkulang sa plano ko. Wala namang problema sa hataw ko. Baka sumablay ako sa plano ko. Ano ulit yung plano ko for 1 year? Ganito. Ano ulit plano ko dito? Dito ako sumablay. Kaya ako hindi naging successful kasi sumablay ako dito. 1 year na wala pa ni resulta. Anong gagawin? Balik sa step 1. Baka yung sumablay sa'yo is the decision. Baka hataw ka lang ng hataw at walang nakukuhang result simply because yung hinataw mo pala, hindi naman pala yung para sa'yo. Pangarap lang pala ng upline mo yun. Pangarap lang pala ng katropa mo yun. O pare, magpa-500,000 tayo. Alam mo naman, hindi pa pwedeng 500,000 sa'yo. Pinush mo. Kasi na-influence ka. Baka doon ka nagkamali sa step 1. Sumablay ka doon sa decision making. So, babalik ka lang sa self mo. Pero babalik mo. Teka lang, I need to fix this. I'll decide. What do I want? At malinaw na malinaw ulit. Babalik ka doon sa smarter goals. So, it's easy, right? Kasi monitoring lang eh. So, ibig sabihin, nakailang monitoring ka sa case mo this year? Nakadami yun. Normally, babalik ako. Nagkulang ba ako sa action ko? Nagkulang ba ako sa plano ko? Kasi ang target ko na Havers this year, 150. Ang target ko na Millionaire Circle, 60. Tapos, I ended up, siguro wala namang habol, lapit naman yung 2024. I ended up 52. So, sabi ko, ang ginawa ko sa sarili ko, saan ako nagkulang sa plano ko? Tingnan ko, yung mga tao na kumikita, may mga nag-half M na accumulated, pero bakit hindi ko napalabang ba? Hindi ko napatawid doon sa MC. Nagkulang ako sa plano. Teka lang, mag-adjust ako. By next year, siguraduhin ko na okay yung plano ko. Di ba sabi ko, I'm planning the whole year ahead of time kasi gusto ko mag-momentum for the whole year. Then babalik ako sa decision ko. Correct? Number 5, and last but not the least, baliwala lahat ng pinag-usapan natin if you don't work on yourself. You can jump this down and you can write this down. Huwag niyo itong kalimutan nito. The income that you have does not exceed your personal development. Ibig sabihin, kung ano yung kinikita mo ngayon, kasi yan lang yung growth mo as a leader, as a distributor. Hindi pwedeng tumataas yung income mo tapos wala kang personal development. Pwede ba yun?
Marami ako nakikita na tumaas ng income, pero pinabayaan yung personal development nila, yung learning, yung watching podcast, yung watching videos on YouTube, reading books, pinabayaan eh. Nung pinabayaan, yung self nila, bumaba yung income. Ibig sabihin, pag tumaas yung income mo, simply because tumaas din yung growth mo. Pag bumaba yung income mo, that means wala ka nang kinagugrow sa sarili mo. Huwag yung kalimutan yan. Kasi minsan, magwa-wonder ka, bakit bumaba yung income ko? Teka lang, baka wala na akong bagong learning na binigay sa sarili ko. Kaya bumaba. Because working on yourself is dalawa yan. Self-development. How do you develop yourself every single day? Parang ganito po, training po ako ngayon. May preparation ba to? Yes. Meron po. Ibig sabihin, hindi pwedeng diretso-diretso talk lang tapos walang value na ibibigay. So you work on your personal development para you can give value to your people. Now next is self-love. Kumita ka ng ganito, then you reward yourself. Kumita ka ng ganito, then you go to the pedicure, manicure, but huwag lang mag-overspend. Bakit? Mas priority mo eh. Let me tell you something. May mga members ako sa Cebu na kumikita ng malakas na umabalik sa dati. Nung kumita kasi, akala forever na. Kumita ng 100,000, akala forever na 100,000. Hindi nila alam, may personal development pala dapat para ma-maintain at ma-sustain yung kinikita mo na 100,000. Paano ka mag-isip? It's not the what. This answers the question of what, and the why, and the who. Listen carefully. The what is your dreams. You want to buy what? Cars. You want to do what? Pa-check-in ng 100,000. You want to do what? Pa-build ng house. That's what. That answers the question of what. Is it the what? It's not. Kasi the what is actually the material things that we anchor ourselves into. Again, it's easier to anchor ourselves with material things kasi yun yung nag-exist sa mundo eh. Correct? Hindi pwede, ano gusto mo? Alien, wala naman dito sa mundo yan eh. Yes or yes? Yes. Anong gusto mo? Cellphone. Cellphone because lahat ng tao may cellphone eh. Kaya normal na may nangangarap na magka-iPhone 15. So it's easier for you to anchor. Kaso nga lang, it doesn't stop from there. After you saying what? What? In cash, buy, bill. The second question comes in. Why? Normally, all of the people na nakukuha yung mga what nila, yung may malaking hugot sa buhay nila. Balikan ko lang po yung kwento ko kasi connected to lahat eh. Ano ulit sabi ko kanina? Bakit ako naging successful? How did I manifest the life of my dreams? Simply because of my dad. Alala mo? Yung papa ko gusto ko ipa-resign. I'm not sure kung makarelate ka. Yung papa ko gusto ko mag-resign sa call center. I was there for 8 years. I was working there with the corporate and alam ko hindi siya okay. Toxic siya. Wala akong against doon. Kaso nga lang, normally yung community. Ibig sabihin gusto kong i-pull out siya. So nagkaroon ako ng sense of urgency. Now I know my what. I want to build a house for my dad. I want to buy a car for my dad. I want to encash 2 million. I want to encash 3 million. Para saan? Para sa family ko. Now, if I don't answer the why, pag hindi ko sinagot yung what ko sa why, baliwala yung what ko. Why? Bakit ko ba gustong yumaman? Pag hindi mo alam yung sagot dun, posibleng makukuha mo eh. And finally, the who. Yung what and the why, baliwala siya if walang nagbago sa karakter mo. Gusto mong kumita ng ganito. Of course, magbago sa karakter. The what is the material things. The who is the being. Who you become in the process. Minsan magbait ka talaga eh. Minsan kailangan mo talaga seryosohin eh. Hindi siya pwedeng trip-trip lang eh. Gusto mo kumita ng 100,000, hindi naman siya ibibigay if ever hindi ka seryoso eh. Sineryoso talaga yan eh. I always tell my people na do it religiously. And when God sees you, na ginawa mo lahat, kahit hindi man ngayon, I'm very sure ibibigay yan sa'yo. Yes. Please huwag ka lang magtampo. Kasi pag magtampo ka, game over eh. Pag nagtampo ka eh. And every level
that you want demands a different version of you. For some of you here na nag-MC na, at kumita ka ng 6 digits per month, 100,000, gusto mong kumita ng 500,000 per month, para siyang game. Anong game? Upper. Di ba sa game, habang nagka-level 2, level 3, nagiging difficult? Nagiging mahirap, hanggang sa pinaka-last na level, sobrang hirap na yon. So dapat, pag dumating ka sa last level, kailangan yung character mo dun, sobrang dami mo ng lives. Sobrang tapang mo na, dami mo ng skills na nalalearn. Dapat, pang last level na yun eh. You wanna get to 500,000. You wanna get to 1 million. Who you wanted to become? Kasi pag hindi mo gagalingan, mauulit ang 2024 na walang mangyayari. Correct? Sino dito yung gustong-gusto na may mangyari talaga sa 2024 sa buhay natin? It's done. Have you made a decision? Yes! Because this person na nagsasalita sa harap ninyo has this kind of house years ago. Nakita niyo po ito? Medyo klaro dito, sa MOA kasi hindi klaro. Alliance in Motion Global. Nagsimula ako 2013, walang-wala ako sa buhay, ladies and gentlemen. And I live in squatters. Nakakatawa dito kasi etong nirerentahan namin, etong bahay na to, nirentahan namin. Eto, yung may-ari dito, yung may-ari. I rented this for 2,300. Hirap pa minsan, wala pang bayad. This was in 2013. I was a dad. Sobrang hirap na papa and ama na gustong magbago yung buhay ng pamilya niya. Gusto ko ako maging driver sa family ko. Walang mayaman sa angka namin eh. Sabi ko, ako unang magiging milyonaryo. And it's not just a word. I want to be so intense. I want my emotion to be very elevated, much elevated. I have my clear intention, formula yung kanina, the CI plus the EE. Sabi ko, I want to have this emotion. Gusto kong palabasin ang skill set ko kasi gusto kong yumaman. Sino ba naman gustong titira sa bahay na yan? 2,300, hirap pa. I started in global with a dream. Sabi ko nga, ang dala ko lang dito, mga kapatid, pangarap ko lang. Pangarap ng isang napakahirap na tao. Pangarap na hindi ko inakala na sa Alliance in Motion Global ko lang pala dahan-dahan matatapos. Yung pangarap na yan, hindi kayang nakawin ng kahit sino man. Kasi binigay sa akin ng Panginoon yan. When I see it because it's given to me. My friends don't see it. My relatives don't see it. Ang dami kong relatives na hindi okay sa ginawa kong negosyo. Then I don't care. Because sometimes your mama could say, anak, it's not for you. Sometimes your papa could say, anak, it's not for you. Sometimes your friends would say, parang hindi bagay sa'yo, hindi para sa'yo yan. And they're your parents, they're your relatives, mas matanda sila sa'yo, and minsan ang concept natin, tama sila kasi matanda sila sa'yo. But you know what? They can be wrong too. Ang dami kong mga uncle nagsabi na mas matanda pa sa akin, bakit mo iniwan yung trabaho mo sa call center? I was averaging 37,000 pesos per month. Pangarap ng mga tao yan na makaapak, magiging trainer sa call center. But no, even if we go round and round on that conversation all night, all week, all month, all year, hindi nila makikita yung nakita ko because this dream, this vision is given to me and none other than sa akin lang binigay. Hindi ako pwede mag-expect na makikita nila yung pangarap ko. Bakit? Akin yun eh. Correct? Magagalit ba ako sa kanila? No. Kaya ko bang sabihin na mali sila? Hindi din. Although mindset ko, ako to eh. It's okay. Even if you don't understand me, I will push through with my dream because what you see is scam. What you see is 20,000. But what I see is a millionaire in the next few years. Guys,
Kwento tayo saglit. There's two men. And I want, pabangon ko to sa inyo. Patapos na po ako. There's two men. And these two men got redundated. When you say redundated, ibig sabihin natanggal sa trabaho. This is a true story in US. Nawalan silang dalawa ng trabaho. These people have been working for so long in the company, 20 years, yung isa 25 years. Redundant meaning natanggal. The economy of US is bad at that specific time. The first person, anong sabi ng ang first person? Economy is bad. This person keeps on going, looking for a job every single day. After 1 week, walang nakitang trabaho. After 2 weeks, walang nakitang trabaho. After 3 weeks, walang nakitang trabaho. After 4 weeks, he sits down in the house, sat down, became argumentative with his wife, talking to his toxic friends, very lazy every single day. Ano sabi? No. There's no opportunity out there that could change my life. But the second person, first week nag-apply ng trabaho, nobody accepted him. The second person nag-apply ng trabaho, 2 weeks na, 3 weeks na, 4 weeks na, 1 month na, 2 months na, 3 months na. After 3 months, wala pa din natanggap ng trabaho. Finally, on the 4th month, the first person just gave up. 1 month lang nag-give up na siya. Bakit? Kasi daw, the economy is bad in the US and walang nakikitang opportunity. But this other man, on the 4th month, distributing flyers, talking to his friends, asking for referrals, and one day, he applied for a job and the HR said, I'm sorry man, there's no opportunity for you out here in our company. Wala talaga. Alam mo sabi niya? This person said, Sir, please do not give me salary. Huwag mo lang akong bigyan ng salary. I'm very okay with some volunteering work. I've been used to working. For so long I've been employed. Hindi ako sanay na walang ginagawa. Please don't give me salary. Instead, let me just give a volunteering work in your company. What did the HR say? It's on you. Wala akong magawa doon, sabi mo eh. Then the next day, this second man reported to work. It's as if may sahod siya. Pero walang sahod, correct? It's as if may sahod siya. He's the first one to come in the office. He's the last one to leave in the office. And if we would consider this man would be the best employee, if ever he's an employee. Kaso hindi siya empleyado eh. Ladies and gentlemen, 6 months after, one of the top managers quit. Guess who they selected as a replacement of the top manager? This other man. This other man became a manager and was a top performer. Ladies and gentlemen, this is my point to the rest of you guys. The first man who became argumentative and sits down, walang ibang ginawa, doon na lang sa bahay niya, and says, okay na, walang opportunity. Anong pinagana niya? Eyesight. Ibig sabihin, ang mga mata niya, ang nakikita, walang trabaho. But this other man, wala man siyang makita sa mata niya na trabaho. Ang pinagana niya is mind sight. The first one, pinagana eyesight. The second one, ang pinagana mind sight. This other man said, I don't see a lot of opportunities, but I know. I know. There's someone there. There's a company there who will accept me because I'm one of the best in my previous company. Alam niya. Pinanghawakan niya ang desyo na yun kasi nakikita niya sa mind niya na merong mangyayari sa kanya one day. Yes or yes? Yes. The other one gave up. When I started in 2013, walang-wala pa ako. Nakailang
kantang Greatest Love of All ako habang naglalakad sa kalye, nakailang kapyot sa jeep. Hindi ko alam yung Tagalog ng kapyot, eh. Basta sa jeep. Paano ba? Amen. 1, 2, 3. Nakailang ganyan ako. Naka 2 days, 1 day, 2 day eat lang. Minsan nag-scavenger. And you know, my upline is Marky Serna. That's my direct upline. I'm not sure if you know that person. That person has long hair before in Cebu. That's my direct upline. And he always says na, earn, ang daming negative. I told him, upline, you don't need to tell me about that because I'm the kind of person na pag meron akong sisimulan, tatapusin ko successful ako. Hindi ako pwedeng tatapusin ko na hindi ako nagiging successful. The hard fact is, there's a lot of people in our family who would want us to be successful, yes? Yes. Pero I bet you, mas marami pa din mga relatives natin at mga friends natin na nakaabang lang, inaabangan ka kailan ka mag-fail. Yes. Totoo yan, masakit na katotohanan yan. Maraming gusto maging successful tayo, pero mas marami ang inaabangan ka lang, nagmasid-masid lang sa Facebook mo, at inaabangan kailan ka mag-quit para sabihin sa'yo, di ba sabi ko sa'yo? Di ba sabi ko sa'yo mga pumasok niyan? Ang sabi ko, it will never happen to me. Because balang araw, ako magsabi sa kanya, di ba sabi ko sa'yo, pumasok ka dito, tingnan mo yung mga na siya. Kung meron mong babalik sa amin, hindi niya babalikan. Ako babalik sa kanya. Pare, hindi ka nag-decide. Ako nag-decide ako. Kaya ganito buhay ko. Because in 2013, walang-wala pa ako. Okay, next break. Which in fact, this is it. I encashed on my second account, October 29 of 2013, I encashed 1.5. Paano ka mabubuhay niyan? On May 2 of 2014, ang in-cash ko ng 100. You want the story? Yes. Bakit ko nag-in-cash ng 100? Ang 100 na yan, ang processing before is 50. Yung mga kabatch ko sa Global 50, di ba? Pero 100 na ngayon eh. Processing. 100 times 10% minus 50. Ang labas ng 40. Ha? Yun di ba encashment? 100 times 10%, ngayon 100 na yung processing fee, before 50. 40. Bakit kung pinalabas yung 40, ano gagawin yan? May encash ba yan? Mami-withdraw ba yan? Hindi eh. Pero, meron kasi akong 80 pesos nandun sa ATM ko. Nung tingnan ko ATM ko, uy, wow, 80 pesos. Pag tingin ko sa account ko, 100 pesos gross. Pag in-cash ko to, may 40 ako. Dagdagan yung 80, may 120 pesos ako. Ayan no? Yes. And may upline sa pang-upline ko si Paolo Seno. Kaya niyo si Paolo Seno? Hindi na yung alam, iba no? Yung upline Marky. Naglakad ako pa-meeting namin. At hindi ko makalimutan yan kasi gusto ko suntukin yung upline ko at that specific time. Opo, kasi insulto ako sa kanya at that specific time. Bakit? Naglakad ako sa meeting ko. Pawis na pawis ako. Nung nag-meeting siya, sabi niya sa akin, Earl, alam mo ba, Earl, gwapong tao ka sana. In Bisaya na. Gwapo mo dyan ka ba tao, Earl? Tapos gano'n ba? Astig na astig. Ako taon. Ako, galing lakad. Hiyang-hiya ako sa partner ko kasi pinalakad ko. Gwapo mo dyan ka ba tao, Earl? Kabo ka mo sa problema ni mo. In Bisaya, alam mo ba anong problema mo? Bisaya pa lang, para ramdam ko yung emosyon. Bisaya kasi sabi niya eh. Kabo ka kung sa problema ni mo? In Tagalog, alam mo ba anong problema mo? Wala ka lang pera. Ang kulit ng upline ko, no? Sabi ko, may upline ganito. Opo, alam niya. Sabi ko, ang nagkana sa akin, si upline Louie Gascon. Kasi galit na galit talaga ako eh. Sabi ko, ganito ba i-treat ng yung upline ng isang bagong member? Wala na nga akong pera, ganito pa ako. Pero good thing, kasi sinadyang gwapo. Wala nang pera. This Louie Gascon, mentor ko. Earl, pwede kang magalit. At totoo naman talaga, wala kang pera. Ganun siya magsalita eh. Pwede kang magalit. At totoo naman talaga, wala kang pera.
Or pwede kang ma-challenge. At ipapakita mo sa kanya na magkapera ka. Okay. Doon ko po na-decide na in-cash yan. Kasi, iyang-iyan na ako at that time, wala akong pangkain. Wala akong pangkain. Kumakain sila, wala akong pangkain. So, ang ginawa ko, in-cash ko, naghanap ako buong Cebu. And I think you've heard the story in MOA. Inikot ko po yung buong Cebu. Ang BDO kasi, 200. Yung minimum. Buti may RCBC. Yung RCBC, 100. Pwede mag-dispense ng 100 pesos. Yun yung reason bakit nakakain kami on that specific night. So nakain kami, tapos bukas na naman, nabenta ko ng may choco, nabenta ko ng mga ng mga libin, para lang makatawid. But guys, take a look at this. From May 2, 2014, kailan next encashment ko? 1 year, oh. Yung iba, 2 months lang, ayaw ko na. Yung iba, 3 months lang, ayaw ko na. What's my principle? And you know what I'm discussing right now is my principle. It's actually, I'm just sharing to you Grabe, today. tag 1 year yung ano nyo. 2013, 2014, My principle is, 2015. hindi ako papayag na walang mangyari sa akin. Ikaw papayag ba walang mangyari sa iyo? Hindi! Please don't. Uy, ayaw yun. Ayaw yun! Wag mo payagan yung sarili mo na walang mangyari sa iyo. Ang daming tatawa niyan. Okay? Nakakain kami. Ladies and gentlemen, lumipas ang maraming panahon kasi this was 2014. 1-3-1-3-2. So ikaw, mag-quit ka na ba? Hindi pa? Ako, hindi ako nag-quit eh. Tuloy! Present, ladies and gentlemen, kanina habang nasa airport ako, nag-screenshot ako ng account ko. Gusto niyo makita? Yes! Next. May available balance ako. Grabe, 1.8 Kanina yan, nag-screenshot ako. million pesos. 1.8 M. So, Wow. hindi ko alam pag papasok ba siya. I'm averaging 2 M per month. From 2014, ako na yun. Grabe. Kung pag-abot ba yun ng 2 M, ladies and gents, basta okay na ako. Thank you, Lord. At least, alam ko hina man talaga yung sales pag December. Pero sa akin, may 1.8 pa rin ako sa December. Maganda na ba? Maganda na. And finally, ladies and gentlemen, kung naka-one account ka lang ngayon, look at me. Makikitain ba ako sa inyo ngayon? Wala. Hindi ko kasi alam anong stock structure nyo eh. Ang structure ko po ay 50 plus accounts. Bakit 50 plus? Kasi di ba may Digiverse na, di ba may OVI na, naka-max corporate pa ako ng OVI. Kasi it's given by the company. It's not for the company to earn it. Baguhin mo yung mindset mo, hindi yung company mag-earn yan. Binigay yan sa kumpanya para mas lalo kang yayaman. Because ang bilis eh. Ang accumulated ko for the past 7 years until 2020 is just 4.2 ata. In 2013 to 2020, that's 7 years. Malaki mali. 7 years, 4.2 lang ang accumulated ko or 4 ba yun? But ladies and gentlemen, from 2020 to 2023, yung 4M na sinasabi ko from 2013, the total accumulated, ladies and gentlemen, Grabe, 49 million ba? Wow, grabe! From 4M ang... Kung tanong sa inyo, kung worth it ba ang journey na tataakin mo sa empowered consumer? Yes! Kanina, may inaantok. Ngayon hindi na inaantok. Bakit? This is your future. Kung nag-quit pa ako 2013, kung nag-quit pa ako sa 100 pesos ngayon, wala sanang kwento ngayon ng 100 pesos. Kaya kung ano man yung kwento mo ngayon, okay lang yan. Bit-bitin mo lang yung kwento mo yan, wala pang nakikinig, okay lang. Bakit? Nobody will ask you pag hindi ka pa mayaman, but I'll tell you honestly, when the time comes na makakuha at maging successful ka, people will ask you how you do it. Tatanungin ka naman kung paano mo ginawa. Simply because hindi ka lang nag-give up sa pangarap mo. Today, moving forward, you want to sustain in this industry? Elevate your emotion. With clear intention. Kasi this is minus 4 million. Ibig sabihin, yung 45 million yan, that's coming from the 3 years. That's 2020. Grabe. Ano ko po sa inyo, worth it or sobrang worth it? Sobrang worth it!
Kung may pinagdaanan ka ngayon, okay lang yan. Kung wala ka pang downlines ngayon, okay lang yan. Sabi nga ni Doc Ed, you come as one, but you stand as 10,000. Ang ganda ng message na yun. And I always tell it to my people, you come as one, but you stand as 10,000. This is a big crowd. This is a big crowd that we have today. Okay? Earl, anong point mo, Earl? Kung big crowd ito, at dalawa lang ang nadala mo at nabitbit mo ngayon. Meron ba? Yes. Tatlo ka lang ngayon. 4 ka lang ngayon dito. 3 yung downlines mo, pang-4 ka. Okay lang yan. Because the reason why I'm telling you, I'm showing you this, because I want the energy to be enclosed inside this room. I want everyone to practice the language of success. Bakit ko pinagsasabi ito sa inyo? Simply because I want you to practice yung language of success. Pumasok ka dito, wala kang ka-idea-idea, wala kang ka-dream-dream, at least paglabas mo after magsalita yung maraming nagsalita ngayon sa harap ninyo, edi paglabas mo sa pintuang yan, ibang tao ka na. Paano mo nasabi ibang tao ako? Umupo ka lang doon, but the energy is super solid. Tumatayo, balahibo ko. Bakit? Ramdam na ramdam ko ang gigil ng mga mata ng bawat isa na paglabas mo dito. You have the same t-shirt, you have the same dress, pero when you walk out that door, ibang-iba ka na mag-isip. Kasi nakikita mo na yung future mo. Correct? Panghawakan mo yan, please. Panghawakan mo yan. Every time that you wanna give up, you pray. You pray. Every time meron pinagdaanan, this is my greatest upline. I'm not talking about religion. But of course, we believe in higher creator. Yes. And I know, sabi niya, tuloy ka lang, Earth. Because I know, darating yung araw, maraming may inspire sa kwento ko. May kwento ka ba? Yes! May kwento ka ba? Yes. Yung kwento na yan, of course, wala pa magtatanong sa'yo ngayon. Wala pa nagtatanong sa'yo ngayon. Correct? Yes. Correct? Yes. Pag darating yung araw, probably next year. Probably next year. Probably 2028 pa. Okay lang ba? Probably 2029 pa. Okay lang ba? Yes. Probably 2030 pa. Okay lang ba? Yes. Pero at that time, kumita ka naman ng 2 million pesos per month. Okay lang ba? Worth it. Correct? Sabi nga ni Sir John, ano sabi ni Sir John? Aspirin. Sana nga lang yung prinsipyo ko at prinsipyo namin magiging prinsipyo mo. Ano nga bang prinsipyo mo? Earn. Na habang bata ka, habang may lakas, habang may buhay, sabi nila, pag may nakita kang magandang opportunity, i-grab mo na. Hindi ka man mag-succeed, ang importante sumubo ka. Ang hirap sa karamihan, konting rejection lang, aray. Konting pagod lang, ayaw na. Hindi mo binigay yung best mo. Ibigay mo muna yung best mo. Kasi pag nag-fail ka, okay lang yon. All successful people, dumaan din po sila sa failure. I don't think there's a person na naging successful na hindi dumadaan sa failure, right? Yes. Lahat naman dumadaan sa failure eh. Letters to Juliet, have you seen that? Letters to Juliet. If you've seen Letters to Juliet, one of the best line I've seen and I've practiced at the mindset ko, sabi niya, what and if are two separate words. But if you combine these words together, these words have the power to haunt you for the rest of your life. Ang tindi nun. What and if, magkaiba. Pag kinumbine mo yun, that has the power to haunt you for the rest of your life. Ang problema ng iba, what if hindi ako yayaman? Ako magsabi sa'yo, coming from the person na 100 pesos in cashmate lang, what if yayaman ka? Yes. Sabi ng iba, Earl, what if hindi ako yayaman sa multiple accounts ko? What if ako magsabi sa'yo, kaya ako yumaman kasi ang dami kong accounts? Yes or yes? Yes. Earl, what if mangutang ako?
hindi ako maging successful, yung problema sa'yo. Negative ka mag-isip. Paano ka maging successful pag negative lang? But what if ako magsabi sa'yo, yung pinangutang mo, same sa ginawa ko, na pinangutang ko din, yun yung nagdala sa akin ito. What you said in words, combine ka. Pag positive ka mag-isip, that word has the power to haunt you for the rest of your life. Anong gusto mo? 90 years old na. Doon ka pa magdagdag ng accounts. Ano yung tsura mo? Ang ganda ng opportunity. Tama? Nasaan si Ako J? Magdadagdag na ako ng account. Yayaman ako. Tanda mo na. Yayaman ka man, hindi ka na mag-i-enjoy. Yes or yes? Yes! Punta ka ng Amerika. Ano yung tsura mo? Ang ganda ng Amerika. Arthritis ko. Nakapunta ka man, hindi ka na mag-enjoy. Nag-drive ka ng sports car. Nakadrive ka ng siniganda ng kotse niya na Elman. Ang ganda ng sports car. Nasa na nga ba? Ang kapal na ng salamin mo eh. Correct? Yes! The best time na seryosohin mo itong negosyong ito, listen carefully. Even if maraming nag-negative sa'yo,